mapagpalayang araw. Ako nga po pala si Jasper Maldivi Casillano at ngayong araw na to ay magkakaroon tayo ng isang panayam sa napakahusay na guro ng SITED, si Binibini Cristolini. Hi ma'am! Hello! Magandang hapon, Binibini, Jasper. May katanungan po ako para sa inyo ma'am. Okay, ano po yan? Ano nga ba ang mga katangian na dapat at hindi dapat taglalin sa isang epektibong guro? Kapag sinabi natin mga katangian, marami ito. Meron ito, di dapat at dapat. So, when we say di dapat, yun ay ang mga negatibong katangian na dapat hindi taglayin ng isang guro. So, saan ba tayo magsisimula? Sa di dapat or sa dapat? Sa dapat taglalin. Okay, sa dapat. Bilang isang guro, dapat, at ikaw ay magiging guro sa hinaharap, dapat, unang-una is that meron kang pagmamahal. So, when we say pagmamahal, meron kang pagmamahal sa iyong trabaho, pagmamahal sa iyong estudyante, at lalong-lalo na pagmamahal sa iyong oras para ibugol sa iyong mga klase o leksyon na iyong gagawin. Pangalawa, ang pagiging kanang equal. Pangalawa, ang pagiging pantay-pantay, so walang bias. Kasi kapag magkakaroon tayo ng hindi pagkapantay-pantay sa mga estudyante, mararamdaman nila na hindi sila bahagi ng naturang classroom. So dapat itrato mo sila na pareho lang sa kung ano ang dapat at kailangan nilang matanggap na pagtrato. Pangatlo, maging mapanuri. Mapanuri in a sense na kung tama ba or sapat ba yung itinuturo mo sa mga leksyon na iyong itinuturo. Kung hindi pa sapat, so kailangan mo pang dagdagan. Kasi merong mga mag-aaral na hindi direkta nakakapag-intindi ng naturang leksyon. So kailangan, kung maaari, maglaan tayo ng remedial class para sa mga mag-aaral na hindi masyadong nakakaintindi ng leksyon. Yun ang dapat taglayin. Magbibigay na ako ito. So sa di dapat, ano ba ang una, huwag maging ugaling talaka. Kapag sinasabi natin huwag maging ugaling talaka, dapat ay magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa ating kapwa, in a sense sa kapwa natin katrabaho. Dahil dito, matatamo natin yung kapayapaan. Kasi kung meron kang ganitong ugali, marami kang kaaway. So, maaapektuhan ang iyong trabaho. Pangalawa, dapat maging updated. Kapag sinasabi nating updated, dahil nandito na tayo sa 21 siglo, dapat updated tayo, dapat bilang isang guro, dapat hindi natin nahayaan natin sarili na malugmok sa nakaraan. So dapat mag-focus tayo at handa tayong matuto, lalo-lalo na sa makabagong teknolohiya. Pangatlo. So yung pangatlo pangatlo ay dapat hindi tayo magkaroon ng lack of patience. So when you say lack of patience, ang pagkakaroon ng kakulangan sa pasensya sa mga estudyante na nahihirapan o nagkakamali. Ang pasensya kasi ay isang mahalagang aspeto ng pagtuturo. Kung wala ka nito, talagang hindi matututo ang iyong estudyante dahil wala kang pasensya. So ano mangyayari sa isang estudyante? Posibleng matatakot siya at posibleng hindi na siya gusto mag-aral. So dapat bilang isang estudyante, meron tayong kung maaari 200% pasensya para mas productive tayo sa araw-araw na ating pagtuturo. Yun lang po, Binibining Jasper. Naway natulungan kita sa iyong proyekto na yung ipapasa kay Ginoong Gito. Maraming salamat ma'am sa napakahusay at napaka-informatibong salaysay. Maraming salamat ma'am. Okay. At yun na ang naging sagot ng ating napakahusay at napakagaling na guro sa SITED.